Kabanata 621. Ayon sa inaasahan, kinuha ni Yorick ang pera at nagsimulang magsugal. Nanalo siya ng higit sa $30,000 noong nakaraang gabi at ginugol niya ang kalahati ng halaga upang ibayad para sa isang napakaraming mga pagkain at inumin ng mga kaibigan. Napapikit si Maisie. Kung gagamitin niya ang perang iyon para magsimula ng negosyo, hahanap siya ng isang tao na tutulong sa kanya ng palihim. Napakaganda kapag nagbago ang mga tao pagkatapos magkamali. Mabibigyan niya sana siya ng pagkakataon dahil hindi naman naging masama ang tiyuhin niyang ito sa kanyang ama at sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na lang siya magbukas ng bagong dahon, kaya hindi siya nito matulungan. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang bodyguard. Matapos malaman ito ni Madam Vanderbilt, galit siyang pumunta sa inuupahang tinutuluyan ni Yorick. Sinabi mo sa akin na wala kang pera, ngunit ginamit mo ang pera sa pagsusugal at pag-inom. Humihit-hit ng sigarilyo si Yorick sa sopa. May hangover siya at kakagising lang matapos ang kalahating araw na lumipas. Wala siyang pakialam sa pagtatanong ng kanyang ina. Pinahiram ako ng kaibigan ko ng pera para magsugal. E ano naman kung nanalo ako at ginamit ko ito para sa mga inumin? Iniwan mo ang iyong ina at anak. Mas mahalaga ba ang mga kaibigan mo ngayon? Halos ma-stroke si Madam Vanderbilt. Ibinagsak ni Yorick ang sigarilyo sa sahig, tinapakan ito, at saka tumayo. Oo, mas mahalaga sila kaysa sa iyo. Tinatawag mo ang iyong sarili na aking ina, ngunit ano ang nagawa mo hanggang ngayon? At si Hector, ikaw ang nang palayaw sa kanya ng sobra. Ngayon gusto mong bawiin ko siya. Siya ay nanunuya, mas gugustuhin kong hindi ka maging isang ina, at magagawa ko rin na wala ang walang kwentang anak na iyon. Nanliit ang mga pupil ni Madam Vanderbilt, at nanginginig ang kanyang mga daliri. Anong sabi mo? Umupo si Yorick sa sofa. Lahat ng kamalasan ko ay dahil sa iyo. Simula nang mamatay si Dad, matagal na akong nanahimik. Iisipin ko na simula ngayon wala na ang nanay ko. Ang mangyayari sa inyo ni Hector ay hindi ko na magiging sagutin pa. Nanginig si Madam Vanderbilt at namutla. Hindi niya akalain na puputulan siya ng sarili niyang anak. Nawalan siya ng malay dahil sa lahat ng galit. Nakahiga siya sa hospital bed nang magising siya, pero si Hector lang ang nasa tabi niya. Lola, ano po ang gagawin ko kung may mangyari sa inyo? Nang makita niyang gising na siya, nagreklamo si Hector, iniwan na tayo ni Dad, for good. Sumakit na ang ulo ni Madam Vanderbilt pero ngayong nagrereklamo na ang apo, nabalisa na siya. Heki, huwag kang umiyak. Anak ka ng tatay mo. Hindi kanya basta-basta iiwan. Natahimik si Hector nang marinig iyon. Pumasok ang doktor, Madam Vanderbilt. Tumayo si Hector at lumapit sa doktor, Doktor, kumusta ang lola ko? Tiningnan ng doktor ang kanyang mga chart at sinabing, may mataas siyang presyon ng dugo at kailangang alagaan ang kanyang init ng ulo. Itigil ang pagpapagalit sa kanya. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng cerebral thrombosis, na maaaring maging banta sa buhay. Nang umalis ang doktor, lumingon siya at sinabi sa kanya, pakiayos ang mga bayarin sa reception. May isa pang problema si Madam Vanderbilt. Malaki ang halaga ng mga bayarin, kaya nagtanong siya, Heki, sino ang nagpadala sa akin dito? Tatay mo ba? Hindi, ito ay isang taong hindi ko nakilala, sagot ni Hector. Nanlamig ang puso ni Madam Vanderbilt. Iniwan ba talaga siya ng anak niya para mamatay? Nang mapansin niyang hindi gumagalaw si Hector, sinabi niya, Heki, please help me settle the bill. Nilingan siya ni Hector, umiiwas sa kanyang mga mata. Pero Lola, halos maubos na ang pera natin. Kabanata 622. Halos malagutan ng hininga si Madam Vanderbilt, bakit? Wala na ba tayong ilang daang dolyar? Namutla ang mukha niya nang tumahimik si Hector, Heki, ginamit mo ang pera. Bago pa siya makasagot ay umakyat na sa ulo ang galit ni Madam Vanderbilt, how could you spend that money? Ano ang pinagkagastusan mo? Ang pera na nakuha nila sa pagbebenta ng Hot Spring Hotel, dapat ay marami pang natitira. Pagdating nila sa bahay nila sa Coralia, umupa na lang sila ng murang motel para makuha nila ang mana ni Stephen. Ang pera ay nasa kanyang account, at itinatago niya ang card sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala siya na mawala ito, kaya ibinigay niya ito sa kanyang apo para sa pag-iingat. Naniniwala siyang susundin siya ng apo at hindi gagastos ng pera, pero ngayong bigla na lang itong nawala, paanong hindi siya magagalit? Hindi masaya si Hector. Nangako ka na ang pera ay para sa kasal ko. Akin ang pera, kaya pwede kong gastusin ito kahit anong gusto ko. Heki,
sabi ni Madam Vanderbilt sa mabigat na tono. Kapag nakuha mo ang mana ng tiyuhin mo, makukuha mo ang kahit sinong babae na gusto mo. Paano mo nagawang gastusin ang pera ngayon? Sabihin mo sa akin, saan mo ito ginastos? Biglang napagtanto ni Hector na tama ang kanyang lola, kaya hindi na siya nakipagtalo. May nakilala akong babae, at gusto ko siya. Halos himiteya na naman si Madam Vanderbilt. Ikaw, nabastardo ka. Ginastos mo ang lahat ng pera sa babaeng iyon. Hector tried to explain, Lola, mabait na babae si Cindy. Ipinagbili siya ng kanyang ama upang mabayaran ang kanilang utang. Naawa ako sa kanya, kaya pinahiram ko siya ng pera para bayaran ang utang nila. Nangako siya na babayaran niya tayo. Hindi na nakayanan ni Madam Vanderbilt at bumagsak sa kama at nagsimulang umiyak. Ano ang nagawa ko para maranasan ito? Cindy, nakikinig si Maisie sa report mula sa bodyguard at pumikit. Alamin mo kung sino itong Cindy na ito. Nang matapos ang tawag ay ibinaba ni Maisie ang telepono at tumingin sa malayong tanawin. Muntik na niyang makalimutan na kahit na pinalalayaw ni Madam Vanderbilt si Hector, masyado rin itong protektado nito. Siya ay isang 25 taong gulang na madaling mahulog sa pang-aakit ng isang babae. Hindi naisip ni Madam Vanderbilt na mali ang paraan ng pagpapalaki niya sa kanya. Labis siyang nalungkot na iniwan siya ni Yorick at nagpahiram si Hector ng pera sa isang babaeng hindi niya halos kilala. Malalaman kaya niya sa wakas ang kanyang pagkakamali kapag kinailangan niyang harapin ang lahat ng pagtataksil na ito. Sa Black Gold, 2 bodyguard na naka-black suit ang nakatayo sa labas ng guest room. Walang nang ahas na lumakad ng malapit. Ang mga empleyadong dumaan ay lahat ay nagtataka kung sino ang kaharap ni Mr. Goldman sa ilalim ng napakaraming misteryo. Hinawi ni Quincy ang mga kortina, at naging madilim ang silid. Sinimulan ng psychologist na ilagay si Nolan sa ilalim ng hypnosis. Bagamat hindi sila sigurado kung gagana ang hypnosis, hindi niya maiwasang mag-alala kung may maaalala ba siya sa ilalim ng psikolohikal na mungkahi ang buong proseso ay tahimik. Tanging tunog lang ng tik-tak ng relo ng psychologist ang maririnig. Mr. Goldman, ano ang nakikita mo? Wala. Ano ang nais mong makita? Hinawakan ni Nolan ang kanyang kamao. Gusto niyang makita ang kanyang nakaraan, ang mga alaalang nakalimutan na niya. Sinabi ng psychologist, ano ang nakikita mo sa paligid mo? Kumunat ang noo ni Nolan, medyo hindi komportable, kadiliman. Kabanata 623. Nakatayo si Nolan sa dilim, at walang liwanag, walang makikita. Tiningnan ng psychologist ang kanyang pocket watch, kinuha ang papel na ibinigay sa kanya ni Quincy, at sinabing, nakikita mo ba ang pinangyarihan ng insidente? Pinangyarihan ng insidente. Tumutulo ang mga pawis sa noo ni Nolan. Nagpahiwatig ang psychologist, nang naaksidente ang iyong asawa, pumunta ka sa eksena. Si Nolan ay nakatayo sa kadiliman, nagyelo sa lugar, ngunit nakikita niya ang apoy mula sa malayo. Mabibigat na hakbang ang ginawa niya patungo sa direksyong iyon, may ilang tunog na lumulutang sa kanyang isipan. Pasensya na, Z. Hindi natin kailangang maghiwalay, huwag mo akong iwan. Tinitigan ni Nolan ang lalaking nakaluhod sa harap ng sasakyan, umiiyak ang puso. Huminto ang kanyang paghinga nang magsimula ang isang malakas na huni na nakakasira ng ulo, na nilulunod ang lahat ng ingay sa paligid. Nolan, dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Nasa harapan niya si Maisie na may hawak na swaddle at nakangiting naglalakad palapit sa kanya. May isa pa tayong anak. Tingnan mo, kamukhang kamukha mo siya. Ipinakita sa kanya ni Maisie ang bata, ngunit ito ay isang dagwang tipak lamang ng laman. Agad na napaupo si Nolan, namumutla at natatakpan ng malamig na pawis. Lumapit si Quincy sa kanya. Ayos ka lang ba, Mr. Goldman? Inalis ng psychologist ang pocket watch at umupo sa sopa. Tumingin sa kanya si Quincy, hindi ba gumana yung suggestion? Bakit siya natatakot? Sumagot ang doktor, ang memory impairment ay kadalasang sanhi ng trauma sa utak. Maaaring may ilang hadlang sa psychotherapy sa kanyang kasalukuyang kondisyon. May kung ano sa subconscious niya na pilit niyang iniiwasan. Natigilan si Quincy. Isang bagay na pilit niyang iniiwasan. Ito ba ay? Hinayaan ni Quincy na ihatid ng mga bodyguard ang doktor. Sa malaking guest room, nilamon ng lamig ang katawan ni Nolan. Hinawi ni Quincy ang mga kortina, mula sa dilim hanggang sa liwanag. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumakip sa bawat sulok sa harap ng sopa, mga particle ng alikabok na lumulutang sa liwanag. Tiningnan ni Quincy ang maputlang mukha ni Nolan at hindi maiwasang mag-alala. Mr. Goldman, okay ka lang.
Natahimik si Nolan at nagtanong, insidente. Ano ang ibig sabihin nito? Huminto si Quincy. Naaalala mo ba? Umiling si Nolan. Mayroon akong hindi malinaw na impression, ngunit hindi ko matindaan. Tapos hindi na siya nagsalita. Tumangala si Nolan, namumula ang mga mata. May tinatago ka sa akin. Alam mo at ng tatay ko ito, di ba? Sabihin mo sa akin, ngayon din. Mukhang walang magawa si Quincy. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin, pero sinabi ni Nicholas na kapag nalaman ito ni Nolan, maaapektuhan siya nito. Hindi ba iniiwasan ni Maisie na sabihin sa kanya ang parehong dahilan? Nahuli si Quincy sa isang mahirap na sitwasyon dahil sa matatala na titig ni Nolan, ngunit naitulak pabukas ang pinto sa sandaling iyon. Nakahinga si Quincy nang makita kung sino ang pumasok. Pumasok si Maisie at tumingin sa kanila, curious. Ano ang nangyayari? Katatapos lang ni Mr. Goldman ng kanyang psychotherapy. Pagkasabi ni Quincy, naglakad na si Maisie papunta kay Nolan. Anong meron? Nilingan ni Nolan si Maisie at nakita niya ang babaeng may dalang dagwang lampi na naglalakad palapit sa kanya. Ang ngiti ay isang pagkamuhi, at ito ay sumasakal sa kanya. Takot siya kay Maisie, na parang dayuhan. Hindi, huwag. Kabanata 624. Huwag mo akong kamuhian, Dolan. Isang boses ang humila sa kanya mula sa maputik na subconscious na ito pabalik sa realidad. Dahan-dahan niyang nakita ang taong nasa harapan niya. Hindi ito si Z ang puno ng puot, kundi si Z ang nagmamahal sa kanya at nag-aalala sa kanya. Ipinatong ni Maisie ang mga kamay sa malamig nitong mukha at sumandal sa kanya. Okay ka lang, Nolan. Tinatakot mo ako. Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig. Umigpit ang mga daliri nito na nakahawak sa balikat niya, naramdaman ang init niya, ang init na talagang umiral, at unti-unting nawala ang lamig sa puso niya. Nagmaneho si Quincy patungo sa mansyon ng Goldman habang si Nolan ay nakahiga sa balikat ni Maisie. Nilingan ni Maisie ang lalaking nakasandal sa kanya. Sinabi sa kanya ni Quincy na tila nabigla siya matapos bigyan siya ng psychologist ng ilang psikolohikal na mungkahi. Isang bagay na tinanggihan, iniiwasan ng kanyang subconscious mind, tungkol sa pangyayari. Tinatanggihan ba niya ang bahagi tungkol sa kanilang anak? Nasabi na ito ni Maisie sa Staslow, ngunit wala siyang napansin sa ekspresyon ni Nolan maliban sa pagkagulat. Itinago lang ba niya ito sa kanya? Matatanggap nga kaya niya kung sasabihin niya sa kanya ngayon, sa kalagayan niya ngayon. Pagkatapos ng sesyon, nilanat si Nolan. Pinigyan siya ni Maisie ng gamot at umupo sa tabi ng kanyang kama, pinunasan ng pawis sa kanyang mukha gamit ang mainit na tuwalya. Hindi siya nakatulog ng maayos at patuloy na binubulong ang pangalan niya. Hinawakan ni Maisie ang nasusunog niyang kamay at inaliw siya, nandito na ako, ayos lang, matulog ka na ulit. Siguro dahil narinig niya ang boses niya, bumagal ang paghinga niya. Itinulak ng dalawang bata ang pinto sa kanilang mga jammies. Mami, may sakit na naman ba si Daddy? Sabi ni Colton, napakahina ni Daddy ngayon. Tinapik ni Maisie ang kanilang mga ulo at sinabing, lalaki lang ang papa mo. Lagnat lang ito. Magiging maayos din siya pagkatapos uminom ng gamot at matulog, tulad mo. Kinagat ni Colton ang kanyang mga labi. Pagiging mahina rin ito. Hindi pa kami nagkasakit ni Daisy, pero patuloy na nagkakasakit si Daddy. Tumawa si Maisie. Maselang bulaklak na ang tatay mo ngayon. Kailangan niya ang ating pagmamahal at pangangalaga. May humawak sa kanyang palso. Nagulat si Maisie at ang dalawang bata. Nakahawak si Nolan sa palso ni Maisie. Hindi siya natutulog at narinig niya ang lahat. Sumimangot siya at sinabi sa mahinang boses, hindi ako maselang bulaklak. Lumapit sa kanya si Daisy na may hawak na manika sa isang braso. Itinulak niya ang manika sa kanyang mga braso. Daddy, kung masama ang pakiramdam mo, gagaan ang pakiramdam mo kapag hawak mo siya. Kinuha niya ito. Hindi niya iminulat ang kanyang mga mata bagkus ay ngumiti siya at sumagot ng marinig ang mahinang boses ng kanyang anak, sige, salamat, Daisy. Inilabas silang dalawa ng yaya, at nang bumangon si Maisie, hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga braso, itinulak ang manika na ibinigay sa kanya ni Daisy. Ang manika ay hindi kasing ganda ng kanyang asawa. Nagulat si Maisie pero agad ding nagkunwaring galit. Nolan, hindi ka dapat gumagalaw kapag may sakit ka. Nagkamali ka sa akin. Tiyakap siya nito ng mahigpit. Mataas ang temperatura niya dahil sa lagnat, kaya parang natutunaw si Maisie nang yakapin siya nito, ngunit hindi siya gumagalaw. Pinasadahan niya ng daliri ang kilay nito, ano bang kasalanan ko sa'yo?
Nag-aapoy ang kanyang hininga ng bahagya niyang imulat ang kanyang mga mata at sinabi sa malungkot na tono, gusto lang kitang yakapin, ngunit sa tingin mo ay may sinusubukan akong gawin. Siguro dahil may sakit siya, bigla siyang nag-behave. Hindi napigilan ni Maisie ang mapangiti habang nakadikit ang pisngi sa umaambang dibdib nito. Matulog ka na, Nolan, andito na ako kasama mo. Kabanata 625. Tumalikod si Nolan at niyakap siya ng harapan. Nakatulog siya kaagad pagkatapos noon. Kinabukasan, sa Soul Jewelry, natanggap ni Maisie ang impormasyon na ibinigay ng bodyguard at nalaman na ang Cindy na binanggit ni Hector ay si Cindy Bennett, isang server sa isang club sa Baseburg. Iniabot niya ang impormasyon kay Seyday. Tingnan mo ang babaeng ito sa club. Tumanggaw si Seyday at lumabas ng opisina na may hawak na mga dokumento. Hindi nagtagal, pumasok si Kennedy. Maisie, tumawag si Madam Vanderbilt sa front desk. Tumigil si Maisie at nagtaas ng kilay. Tungkol ba ito sa pera? Tumanggaw si Kennedy, na-admit siya sa ospital pero hindi niya kayang bayaran ang mga bayarin. She's using her identity as your lola to get the front desk to pay for her, natahimik si Maisie. Pinili ni Madam Vanderbilt na isantabi ang kanyang pagmamataas ngayong matanda na siya. Siya'y ngumiti. Kung tatawag siya muli, sabihan ang front desk na sabihin sa kanya na ang Soul ay walang pananagutan sa pagbabayad ng anuman sa kanyang mga bayarin, at hindi natin obligasyon na pangalagaan ang malungkot na matandang babae na iyon. Hayaan mo siyang humingi ng tulong sa iba niyang kamag-anak. Kung siya ay magbabayad, si Madam Vanderbilt ay titingin sa kanya muli sa hinaharap. Hindi obligado si Maisie na maglinis sa kanya, kahit na siya ay kanyang lola. Dapat niyang malaman na hindi lahat ng bagay sa mundo ay pabor sa kanya dahil lang sa kanyang edad. Sa ospital, nang marinig ni Madam Vanderbilt ang sagot mula sa front desk, natigilan siya. Kahit na binyantaan niya sila, hindi sila nahuhulog dito. Ang mga bayarin ay naantala ng isang araw, at ang nurse ay nagtanong na ng 2 beses. Kinakabahan si Madam Vanderbilt, kaya tinawagan niya si Hector, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ang iba pa niyang kamag-anak, ngunit nakahanap sila ng dahilan para hindi siya pautangin, o hindi man lang nila sasagutin ang telepono. Umupo siya sa kama, wala nang mga ideya. Mag-isa lang siya sa malamig na kwarto. Naalala ni Madam Vanderbilt kung paano siya nagkaroon ng mga anak, manugang, at apo sa paligid niya noong siya ay may sakit, ngunit ngayon, wala siyang kasama. Ang kawalan ng kakayahan sa kanyang puso ay patuloy na lumalaki. May naisip siya at kinuha ang phone niya para tumawag. Tuwang-tuwa si Madam Vanderbilt nang magkadugtong ang tawag. Lynn, si Lola ito. Ako, tigilan mo na ang pagtawag sa akin. Hindi mo ba naisip na ginawa mong miserable ang buhay ko? Kung hindi mo ako pinilit na pakasalan si Jimmy, hindi sana ako dumanas ng karahasan sa tahanan. Ikaw ang dahilan kung bakit puno ng pagdurusa ang buhay ko ngayon. Bago pa makapagsalita si Madam Vanderbilt, ibinabanan niya ang tawag. Si Madam Vanderbilt ay nakaupo sa kama, ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Tinawagan ng bodyguard na nakatayo sa labas si Maisie para magsumbong. Tulad ng nahulaan ni Maisie, nang si Madam Vanderbilt ay nasa problema at nangangailangan ng tulong, pinili ng lahat ng mga kamag-anak na umiwas sa kanya. Kinastos ni Hector ang pera na pinaghirapan niyang mabawi, habang hindi siya binibigyan ni Yorick ng pera kahit na mayroon siya. Sa wakas ay naunawaan ni Madam Vanderbilt ang pakiramdam ng mag-isa. Sinabi ni Maisie sa bodyguard, may susunod pang gagawin. Pumunta si Seyday sa club at nalaman pa ang tungkol kay Cindy. Kahit server siya, hindi lang siya single, pero may kaunting boyfriend din siya at the same time. Sabi ni Seyday, hindi maganda ang sweldo ni Cindy pero laging kayang bumili ng mga luxury items. Siya ay may masamang reputasyon sa club. Sinabi ng kanyang mga kasamahan na ginagamit niya ang kanyang malungkot na kasaysayan para manloko ng pera sa mga lalaki. Nag-cross arms si Maisie at nagtaas ng kilay. Napakawalang muwang ni Hector. Siya ay niloko. Ngunit naisip na sa wakas ay natagpuan na siya ng pag-ibig. I guess oras na para ipakita mo kay Madam Vanderbilt ang totoo. Kabanata 626. Sa hapon, lumabas ng apartment si Cindy na nakasuot ng magarbong damit. Tila may kausap siya sa telepono, at parang chirpy siya. Isang itim na kotse ang huminto sa kanyang harapan, at lumabas sa sasakyan ang 2 bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Ikaw ba si Miss Bennett? Natigilan si Cindy. Nagtaas siya ng bantay at nagtanong, sino kayo? Nais ng aming madam na makita ka. Pinuksan ng mga bodyguard ang pinto, at ang alarma sa kanyang ulo ay lumabo.
Pagtalikod pa lang niya, biglang sumulpot si Seiday sa likod niya, hinawakan ang buhok niya, at hinayla papasok ng sasakyan. Takot na takot si Cindy. Itinaas niya ang kanyang ulo at nalaman na ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay hindi lamang may eleganteng at marangal na hangin tungkol sa kanya, ngunit mayroon din siyang magandang hitsura. Matapos bumalik sa sasakyan ni Seiday at ang nang iba, ay pinaharurot na ng bodyguard ang sasakyan. Nanginginig si Cindy, nangangatol ang labi at ngipin. Hindi kita kilala, at hindi pa kita nasaktan noon. Saan niyo ba ako dadalhin? Lumingon si Maisie para tignan siya. Tumahimik ka, Miss Bennett. Wala kaming balak na masama sa iyo. Sino ka? Walang maalala si Cindy na nakilala niya ang babaeng ito noon o nasaktan siya noon. Hindi kaya siya ang asawa ng isa sa mga lalaking niloko niya. Gayunpaman, tinanggihan ni Cindy ang pag-iisip nang lumitaw ito sa kanyang isipan. Pagamat mayaman ang mga lalaking iyon, hindi sila nagmula sa malalaking pamilya. Kung titingnan ang kasuotan na suot ng babae sa kanyang harapan at ang kanyang mga bodyguard, inakala niyang si Maisie ay isang maimpluwensyang pamilya. Ngumiti si Maisie at sumagot, hindi mahalaga kung sino ako. Namumutla ang mukha ni Cindy sa bawat segundong lumilipis nang mapansin niyang papalabas na sila ng bayan. Hindi kaya mga kidnapper sila, at gusto nila akong patayin sa pamamagitan ng paglabas sa akin. Hindi naman talaga mabuting tao si Cindy, kaya nag-aalala siyang baka may dumating at maghiganti sa kanya. Naisip niya na may kailangan siyang gawin. Gayunpaman, nang hawakan niya ang kanyang telepono, nakita ito ni Maisie, at dali-daling inagaw ni Seiday ang kanyang telepono. Ano ang gusto niyo sa akin? Ikaw, Seiday, ibalik mo sa kanya ang phone niya, sabi ni Maisie. Napatingin si Seiday kay Cindy at ibinalik ang telepono kanya. Mabilis na pinindot ni Cindy ang 911, ngunit tumawa si Maisie bago niya pinindot ang call button. Maaari mong tawagan ang mga pulis, ngunit kailangan mong siguraduhin na ang mga pulis ay nasa iyong panig. Natigilan si Cindy. Nilinggan niya si Maisie at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Cindy Bennett, 24 years old. Ang iyong mga magulang ay naghiwalay, at ang iyong ama ay nagsisilbi ng oras para sa pagnanakaw. Nagmula sa Soviet City sa Asperia. Nag-asawang muli ang iyong ina, at masama ang pakikitungo sa iyo ng iyong ama. Umalis ka sa iyong bahay sa murang edad at nagsimulang magtrabaho para pakainin ang iyong sarili. Wala kang trabahong mataas ang sweldo, ngunit ang iyong pitaka, na isang tatak ng disenyo, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 numero. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tingin at sinulyapan ang kanyang pitaka. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Cindy ang kanyang pitaka, at ang kanyang mga mata ay naging malasalamin. Dahil alam ni Maisie ang lahat tungkol sa kanya, naisip ni Cindy na maling tao ang kanyang sinaktan. Ano-anong gusto mo? Magkano ba ang nakuha mong pera kay Hector? Napabuntong hininga si Cindy nang marinig ang pangalan. Hindi ko kinuha sa kanya. Siya mismo ang nagbigay nito sa akin. Talaga, nakatitig si Maisie kay Cindy, matalim ang tingin. Kung hindi ka nagsinungaling sa kanya at ginawa ang sarili mo na mukhang nakakaawa, papahiramin ka na niya ng pera. Lalong namutla ang mukha ni Cindy, at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Mahinahong nagpatuloy si Maisie. Cindy, niloko mo si Hector ng $15,000. Ikaw ang makakakuha ng maikling dulo ng stick kung tatawag ka ng pulis. Kung tutusin, marami akong paraan para makulong ka, magagawa ko rin na mailuwa mo ang perang nilunok mo. Miss, pasensya na, hindi ko dapat siya niloko sa pera niya. Nangako ako na babayaran ko siya kapag may pera na ako, gulat na sabi ni Cindy. Hindi iyon ang dapat mong sabihin sa akin, sabi ni Maisie habang makahulog ang nakatingin sa kanya. Dapat magpaliwanag ka sa lola ni Hector. Uminto ang sasakyan sa labas ng ospital kung saan ginagamot si Madam Vanderbilt. Kinalagkad ni Seiday si Cindy palabas ng sasakyan, at inihatid siya ng 2 bodyguard sa ward ni Madam Vanderbilt. Kabanata 627. Nang makapasok na sila sa ward, nandoon din si Yorick. Ang mga kamay ng bodyguard sa likod ni Cindy ay nakalagay sa kanyang mga balikat, kaya imposible para sa kanya na makatakas. Natulala si Maday Vanderbilt nang dalhin nila si Cindy. Nang lumuhad si Cindy sa sahig, tinanong niya, sino? Bago pa niya matapos ang kanyang tanong ay sumingit si Seiday at walang ekspresyon na sinabi. Siya si Cindy na sinasabi ng apo mo. Anyway, siya mismo ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Cindy, umikot si Madam Vanderbilt at tumingin ulit sa babae. Kumapang si Cindy papunta sa kama niya at umiyak ng malakas, I'm sorry, Madam Vanderbilt.
Please forgive me. Hindi ko dapat niloko si Hector. Can you please ask them to let me go? Noon lang napagtanto ni Madam Vanderbilt na ang babaeng nasa harapan niya ay ang binigyan ni Hector ng pera. Agad siyang nagalit at itinulak ito palayo. May lakas ng loob ka pang magmakaawa sa akin. Nasaan ang pera ng apo ko? Bumagsak si Cindy sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga balikat, at puno ng luha ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Madam Vanderbilt na naubos na niya ang lahat ng pera. Cindy, biglang sumulpat si Hector sa pintuan. Nang makita niya si Cindy na nakaupo sa sahig, dali-dali siyang pumunta sa harapan at tinulungan itong tumayo. Lola, anong ginagawa ni Cindy dito? Anong ginagawa niya dito? Bakas sa galit ang mukha ni Madam Vanderbilt, siya ang kumuha ng pera mo. Isa siyang manloloko. Hindi pwede. Walang paraan na gagawin sa akin iyon ni Cindy. Nagbago ang ekspresyon ni Madam Vanderbilt. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ni Hector dahil sa isang outsider. Hinawakan ni Hector ang balikat ni Cindy. Huwag kang umiyak, Cindy. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Anong ginagawa mo dito? Walang lakas ng loob na magsalita si Cindy. Napatingin siya sa grupo ng mga tao sa likod niya. Noon lang napagtanto ni Hector na may ibang tao sa ward. Sino kayo? Dad, bakit ka nandito? Hindi sumagot si Yorick sa tanong niya. Sa katunayan, naghinala siya na may kumokontrol sa lahat mula sa likuran. Marahil ay ang taong tumulong sa kanya na bayaran ang utang at nagbigay sa kanya ng pera. Malamig na sabi ni Seyday, Miss Bennett, gusto mo bang tumawag kami ng pulis at pilitin kanilang sabihin ang katotohanan, o ikaw mismo ang magsasabi ng totoo? Namutla ang mukha ni Cindy. Pagkatapos ay nag-aalalang sinabi niya, ako ay isang manloloko. Sorry, Hector. Sinadya kitang nilapitan dahil gusto kitang dayin sa pera mo. Natigilan si Hector at napaatras ng isang hakbang. Hindi. Imposible ito. Hindi ka manloloko. Sabi mo mahal mo ako. Di ba nagde-date tayo? Ang lahat ng ito ay isang palabas lang. Kahit kailan hindi kita minahal, nasabi ko iyon dahil gusto ko ang pera mo, at niligawan kita dahil gusto kong isipin mo na mahal kita ng totoo. Ayaw makulong ni Cindy kaya wala siyang ibang choice kundi ipagtapat ang lahat. Sa lahat ng lalaking niloko niya, si Hector lang ang nagbigay sa kanya ng pera nang hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang katawan. Hindi lang siya tanga, mayaman din siya. Kaya naman, hindi niya sinasabi na ayaw niyang pakawalan siya. Narinig mo ba ang sinabi niya? Heke, tumanggaw si Madam Vanderbilt habang itinuro si Cindy, she's a swindler, and yet you still gave all the money to her. Nanlamig si Hector sa pwesto. Matagal na siyang naghahanap ng babaeng gusto niya, pero manloloko pala ito. Dahan-daang pumasok si Maisie sa pintuan at sinabing, napakagandang palabas. Talagang nabigla ako nito. Nang makita ni Madam Vanderbilt si Maisie, namutla ang mukha nito sa takot. Maging sina Yorick at Hector ay nabigla rin. My Maisie, buhay ka pa? Nanginginig na tanong ni Madam Vanderbilt. Umupo si Maisie sa upuan na dinala sa kanya ni Seyday. Hinubad niya ang kanyang dark green na trench coat at sumagot. Siguradong sobrang disappointed ka na hindi pa ako patay, di ba? Hindi alam ni Madam Vanderbilt ang sasabihin. At ngayon lang niya nakita ang liwanag kung bakit hindi nila makuha ang mga ari-arian ni Stephen. Buhay pa pala si Maisie. Tumingin sa kanya si Yorick at tinanong, Z, ikaw ang tumulong sa akin na bayaran ang utang ko, di ba? Kabanata 628. Hindi naman itinanggi ni Maisie. Oo, ngumiti siya, ako rin ang nagbigay sa iyo ng $150,000. Hindi mo naman sinabi kay Lola di ba? Tumingon si Madam Vanderbilt at tumingin kay Yorick. Walang sinabi si Yorick, ibig sabihin ay nagsasabi ng totoo si Maisie. It's none of my business kung gusto mong bumalik sa nanay mo o sa anak mo. Kung tutusin, nasa iyo na kung paano mo gustong gamitin ang pera, sabi ni Maisie habang naka-cross arms, malamig ang tingin. Siyempre, kung willing kang gastusin ang pera sa tamang paraan, baka nabigyan pa kita ng pagkakataon. Ngunit sa kasamaang palad, isa kang paili na itik, at ang pagbibigay sa iyo ng mas maraming pera ay walang mabuting maidudulot. Naikuyom ni Yorick ang kamao at ibinaba ang ulo sa kahihiyan. Tumingin si Madam Vanderbilt kay Maisie at sinabing, Z, dahil buhay ka pa at handa kang tumulong sa iyong tiyuhin at pinsan. Lola, huwag po sana kayong magkamali, putol ni Maisie sa kanya. Hindi ko sila tinulungan ng walang kabuluhan. Ginagawa ko ito para makita mo ang kalupitan ng mundo.
Tumingin si Madam Vanderbilt sa kanya ng may ulirat. Tumayo si Maisie at pumunta sa bintana. Lumingon siya sa gilid para tingnan sila at saka nagpatuloy. Gusto kong malaman kung babalik ang tiyuhin ko sa Corala at magsisimula ng bagong negosyo pagkatapos makuha ang pera. Nais ko ring malaman kung hahanapin mo siya kung nalaman mong may pera siya o kung tutulungan ka niya. Ibinaba ni Madam Vanderbilt ang kanyang ulo. Napangiti si Maisie at sinabing, sigurado akong nakita mo na ito ngayon. Hindi mo kayang bayaran ang mga medikal na bayarin. May pera ang tito ko, pero ayaw niyang bayaran, at binigay ng pinsan ko ang pera mo kay Cindy. Siyempre, maaari kang humiram ng pera sa iyong mga kamag-anak, ngunit ano ang sinabi nila? Pinahiram ka ba nila ng pera? Bago pa makapagsalita si Madam Vanderbilt, lumapit si Maisie sa kanyang kama at sumandal. Tumingin siya sa kanyang mga mata at sinabing, Lola, parehong mga anak mo ang aking ama at ang aking tiyuhin. Gayunpaman, ang aking ama ay wala na, at ang aking tiyuhin ay walang gustong gawin sa iyo. Marunong lang gumastos si Hector, pero hindi niya alam kung paano kumita at gusto mo pang kunin ang mga ari-arian ng tatay ko. Sa tingin mo, mayroon ba siyang kakayahan para pamahalaan ang kumpanya? Kung ibibigay ko ang soul kay Hector, sinisigurado ko sa iyo na mababangkarote ang soul nang wala pa sa isang buwan. Sa oras na iyon, hindi lang niya sasagutin ang pera na nawala ng kumpanya, ngunit kailangan niyang ibalik sa bangko, pati na rin sa iba pang mga kasosyong kumpanya. Maaaring umabot ito ng milyon-milyong dolyar, at hindi mo mababayaran ang lahat ng ito kahit na ibenta mo siya. Sumungit ang kapaligiran sa ward at naging tensyonado pagkatapos ng sinabi ni Maisie. Parehong hindi nang ahas na magsalita sina Yorick at Madam Vanderbilt. Si Hector naman ay nalulubog pa rin siya sa lungkot ng panloloko ni Cindy kaya wala siya sa mood makipagtalo kay Maisie. Tumayo si Maisie at lumapit kay Seyday. Pagkatapos, sinabi niya, ito ang magiging huling payo ko. Huwag mong subukang kunin ang isang bagay na hindi para sa iyo. Pumalik at magsimula ng isang negosyo o isang bagay. Huwag kang umasa sa pagkuha ng isang bagay para sa wala. Walang obligadong tumulong sa iyo. Sa Black Gold, nakatanggap si Quincy ng tawag mula sa bodyguard, at tinawagan niya ang kanyang mga tauhan dahil nakipag-usap si Maisie kay Madam Vanderbilt. Samantala, lumabas sa elevator ang isang lalaking nakasuot ng casual attire. Nakasuot siya ng sunglasses at face mask. Bagamat hindi nakikita ang kanyang mukha, nagbigay pa rin siya ng kahangahangang vibe. Hindi siya makilala ni Quincy sa unang tingin. Nang makalapit siya sa kanya ay napabulalas siya ng, Mr. Boucher, tinanggal ni Helios ang face mask at ngumiti sa kanya, matagal-tagal na, Quincy. Nasa opisina ba si Nolan? Tinala ni Quincy si Helios sa opisina ni Nolan. Ibinaba ni Nolan ang dokumento, at napakunot ang noo niya nang makita ang lalaki sa tabi ni Quincy. Kabanata 629. Inalis ni Helios ang mga salaming pang-araw at inilagay sa bulsa sa harap ng kanyang dibdib. Sa palagay ko hindi ko na kailangang magpakilala, di ba? Kilala ni Nolan kung sino siya at sinabing, mukhang maganda ang takbo mo sa showbiz. Humalaklak si Helios at sumagot, hindi ako naniwala nang may nagsabi sa akin na nawala ang alaala mo. Naglakad siya patungo sa sopa at umupo. Tinalhan siya ni Quincy ng isang tasa ng tsaa. Tumayo si Nolan at lumapit sa couch. Hinubad niya ang botones ng shirt niya at umupo rin. Well, bihira ka lang pumunta at makita ako, kaya ano ang mayroon ka para sa akin? Mayroon nga, kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Helios habang humihigop ng tsaa. Naniniwala akong nakausap mo na si Nathaniel dati, di ba? Nang iniisip ni Nolan kung sino si Nathaniel, yumuko si Quincy at pinaalalahanan siya, si Mr. Hannigan, nagkita kayo noong nakaraan. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang makahulugang ngiti, anong meron? Hinahabol ka ba ng mga Hannigan? Hindi sumagot si Helios, dagdag pa ni Nolan. Hindi ka na bata ngayon, at oras na para sa iyo na mag-settle down. Ibinaba ni Helios ang tasa at sinabing may puno ng kasiyahan sa kanyang boses, bakit ka nag-aalala tungkol sa aking katayuan sa pag-aasawa? Bumaba ang mukha ni Nolan. Pinagkrus niya ang braso at tumingin sa kanya. Alin sa mga mata mo ang nakakakita na nag-aalala ako sa iyo? Tumawa si Helios at sumagot, pareho sila. Mahigpit na itinayo ni Nolan ang kanyang panga at may pagnanasa na itulak siya palabas ng opisina. Si Quincy naman ay pumwesto sa gilid at napabuntong hininga. Walang paraan na malinlang ni Nolan si Helios dahil nawala ang kanyang alaala. Kung tutusin, si Helios ay kasing tuso ng isang sorrow. Nabalitaan ko na bumalik si Miss Vanderbilt kasama mo.
Tunay na kamangha-mangha kung paano mo nalaman ang tungkol sa balita sa lalong madaling panahon. Isang pakiramdam ng krisis ang bumangon mula sa puso ni Nolan nang maalala niya ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Maisie. Pinaikit ni Helios ang kanyang mga mata at ngumiti. Bakit? Hindi ba ako ay pinapayagang mong magmalasakit sa kaibigan ko? Si Nolan ay nagngangalit ang ngipin at sinabing, hindi mo na siya dapat pakialaman. Hindi yan ang sinabi mo sa akin noong nakaraan. Nagtaas ng kilay si Helios at walang pakialam na tumawa. Sinabi mo sa akin na baka magkaroon ako ng pagkakataon pagkatapos kayong maghiwalay. Huminga ng malalim si Nolan, at umuumbok ang mga ugat mula sa likod ng kanyang kamay na inilagay niya sa kanyang noo. Hindi kami maghihiwalay. Huwag mo nang isipin iyon. Pag-aari niya si Maisie, at walang makakakuha sa kanya. Kung gusto ni Helios na ilayo siya sa kanya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang paalisan muna siya. Pagkatapos niyang magkaroon ng sapat na kasiyahan, tumigil si Helios sa panunukso kay Nolan at pumunta sa pangunahing paksa. Dahil hindi ka madala ng mga hanigan sa kanilang panig, inilipat na nila ang kanilang target sa akin. Kaibigan ko si Tanner, at malinaw niyang sinabi na hindi niya tutulungan ang mga hanigan. Hindi ako pwedeng makialam sa business world kaya nakatali ang mga kamay ko pero iba ka. Nagsasabi siya ng totoo. Una, isa siya sa entertainment industry. Not to mention na isa siyang sikat na public figure. Kung gagawa siya ng hakbang sa mga hanigan, magdudulot ito ng masamang publisidad sa kanya. Pangalawa, isa siya sa mga boucher, at ang mga boucher ay hindi kailanman magiging sangkot sa mundo ng negosyo. At saka, noong nagpumilit siyang pumasok sa entertainment industry, sinabi niyang hinding-hindi niya gagamitin ang mga koneksyon ng kanyang pamilya para gumawa ng kahit ano. Lahat ng mayroon siya ngayon ay bunga ng sarili niyang pagsisikap. Hindi siya kailanman nasuhulan ng sino man at hindi kailanman gumamit ng anumang koneksyon. Sa makatuwid, kung nalaman ng kanyang lolo na ginamit niya ang mga koneksyon ng boucher para pigilan ito dahil sa mga hanigan, kailangan niyang umalis sa industriya ng entertainment at umuwi upang manahin ang negosyo ng pamilya. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit kita tutulungan? Sumandal si Helios para tumingin sa kanya at sinabing, sa pagkakaalam ko, bagamat binago ng mga hanigan ang target nila sa akin, hindi pa rin sumusuko si Maisie sa iyo. Kung tutulungan mo ako, mapapaalis mo rin siya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Tanong ni Nolan. Humigop ulit ng tsaa si Helios at sumagot, it's none of your business. Kung ayaw mo akong tulungan, wala akong ibang choice kundi humingi ng tulong kay Mai. Gagawin ko, putol ni Nolan sa kanya. Hinubad niya ang kanyang suit at sinabing, walang anuman ang mga hanigan. At saka, oras na rin para isettle ko ang score sa kanila. Kabanata 630. Gumiti si Helios kay Nolan at hindi umimik. Hindi alam ni Quincy ang sasabihin. Sa tingin niya ay mawawala ng kakayahang mag-isip ng makatwiran si Nolan pagdating kay Maisie. Sa Soul Jewelry, ipinaalam ni Seyday kay Maisie na isinama ni Yorick at Madam Vanderbilt si Hector pabalik sa Coralia. Ang mga pulis ay nasa proseso ng pagtulong sa kanila na makuha ang pera mula kay Cindy. Bagamat sa kasalukuyan ay ilang libong dolyar lamang ang maibabalik nila, naglagay sila ng paghihigpit sa paglalakbay kay Cindy, kaya hindi siya makatakas sa kanila. Walang sinabi si Maisie. Nagsimulang kumilos si Madam Vanderbilt pagkatapos ng insidente. Sa kanyang edad, kahit na gusto pa niyang ipagpatuloy ang gulo sa kanila, hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Kinastos ng kanyang apo ang lahat ng kanyang pera at naloko. Tumanggi ang kanyang anak na kilalanin siya, kaya syempre, hindi siya magkakaroon ng oras at isip upang isipin ang tungkol sa mga ari-arian ni Stephen. #pinaplagiarise ni Alice si Zora #. Ang headline na nag-pop up sa bagong feed ng Facebook ay halos nagpabuga ng tubig kay Maisie. Plagiarized ang sarili ko. Pinindot niya ito. Ang nilalaman ay tungkol sa pagkakapareho ng mga alahas na idinisenyo niya para sa mga mag-asawa na may mga dati niyang disenyo. May nag-akusa sa kanya ng plagiarism, at kumbinsido ang ilang ignorante na netizens. Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa Google Trends dahil na-plagiarize niya ang sarili niya, at interesado siya. Ipinadala niya ang post kay Kennedy at hiniling sa kanya na suriin kung sino ang nag-publish ng post. Gusto niyang makita kung anong layunin ang sinabi nilang nangungopya siya. Pumibili si Riley ng 2 tasa ng kape sa isang coffee shop. Biglang narinig niya ang 2 waiter na nag-uusap tungkol sa pagnanakaw ni Alice sa disenyo ni Zora. Pumunat ang noo niya at tumingin sa kanya. Sino ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Sino ang nagnakaw ng disenyo ni Zora?
Kulat na napatingin sa kanya ang dalawang waiter at sinabing, hindi mo alam ang tungkol dyan. Ito ay si Alice, ang bagong punong taga-disenyo ng Soul Jewelry. Siya ay napatunayang nag-plagiarize ng mga disenyo ni Zora. Oo, pareho sina Alice at Zora na may iba't ibang mga konsepto ng disenyo, ngunit kapag tiningnan mo ng mabuti, makikita mo ang ilang pagkakatulad sa kanilang mga disenyo. Kung hindi ninakaw ni Alice ang mga disenyo ni Zora, bakit magkatulad ang kanilang mga estilo? Hindi alam ni Riley kung ano ang dapat niyang sabihin. Kinuha niya ang phone niya at nag-login sa sarili niyang Facebook account. Nang makita niya ang post, sinabi niya, "Who the hell wrote this? Paano nila masasabing plagiarism ito? Kailangan ni Z na magnakaw ng mga disenyo ng ibang tao." At nagnanakaw siya sa sarili niyang disenyo. Iyan ang pinakawalang katotohanan na narinig ko. Parehong sina Alice at Zora ay si Maisie. Kaya syempre, magkakaroon sila ng parehong mga disenyo. Napakatanga ng mga taong ito. Isang waiter ang nagtanong, isa ka ba sa mga tagahanga ni Alice? Sumagot si Riley through gritted teeth, "She's my best friend, so watch your mouth." Hindi niya kailangang magnakaw ng mga disenyo sa sinumang tao. Wala kang alam at inaakusahan mo siya ng pangongopya. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng isang itlog sa iyong mukha mamaya? Hindi na kumibo ang dalawang waiter matapos makita ang galit ni Riley. Biglang isang sarkastikong boses ang bumungad sa kanyang tenga. Well, nagsasabi lang sila ng totoo, kaya bakit kailangan mong magalit sa kanila? Napapikit si Riley at napaikot ang mga mata nang marinig ang boses. Tumingon siya para tignan si Maisie at sinabing, "Nagtataka ako, bakit lagi kita nakakabangga saan man ako magpunta? Baka naman sinusundan mo ako." Bumaba ang mukha ni Maisie. Gayunpaman, pinilit niyang manatiling kalmado at sinabing, "Riley, ako ang magiging pinsan mo, kaya mas mabuting magpakita ka ng paggalang sa akin." "Ha? Sa tingin mo ba mapapangasawa mo ang pinsan ko?" Sabi ni Riley habang naka-cross arms, "Puputulan ko ang ulo ko at hahayaan kang sumipal na parang bola kung mahuhulog ang pinsan ko sa iyo." Natatawang sagot ni Maisie, "Sure. Aasahan ko ang araw kung saan kaya kong sipin ang ulo mo na parang bola." Lumapit si Riley sa kanya. "Ikaw talaga ang pinakawalang hiyang taong nakita ko, alam mo ba iyon?" Tiningnan siya ni Maisie ng diretso sa mga mata at sinabing, "Kung gayon ikaw ang pinakamakulat na babae na nakita ko. May lalaking ba kayang magkakagusto sa'yo?"